traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens, ayan yung live traffic situation dyan sa may EDSA North Avenue. Sa ngayon ay mabagal ang daloy ng trapiko ngayon. Yung mga manggagaling ng Quezon Avenue at papunta kayo ng Muñoz, Balintawak area, mabagal ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Kasi ang rason dyan ay may dalawang malaking mall kayo na dadaanan, kaya mabigat ang daloy ng trapiko dyan, and at the same time, may ginagawang MRT7, yung pinaka-station nila ginagawa dyan. So talagang mabigat ang daloy ng trapiko sa area na yan. Samantala dun sa may papunta naman, kung kayo naman ay papuntang Cubao or yun sa southbound ng EDSA, walang magiging problema ang mga motorista ngayon. Dire-diretso pa naman hanggang Quezon Avenue. Kung magkakaroon man ng build-up, definitely dyan na yan, paglagpas ng Mega Q-Mart at papunta ng Cubao Underpass. Miyerkules, March 12, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, biyaheng ICC para harapin ang kasong Crimes Against Humanity. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nanindigang ang pagdakip kay Duterte ay bahagi lang ng pagtupad ng gobyerno sa tungkulin nito. Malacanang, bumuelta sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. PNP, isinailalim sa nationwide heightened alert ang bansa kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At aktres na si Andrea Brillantes may inamin tungkol sa kanila ni Sam Fernandez. Matapos arestuhin sa airport kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilipad kagabi patungong The Hague, Netherlands para humarap sa pagdinig ng International Criminal Court, agad na naghain ng petition for writ of habeas corpus sa Korte Suprema ang kampo ng mga Duterte para mapalaya ang dating Pangulo. Unang naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at Veronica Duterte. Sinundan ito ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na naghain din ng petition for writ of habeas corpus. Respondent sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbil at CIDD Chief Nicolas Torre III. Simpleng pagtupad lamang sa tungkulin ng pamahalaan ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatiling tapat ang pamahalaan sa nauna nilang pahayag na hindi nila tutulungan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon nito. Sa halip, ang mga hakbang ng pamahalaan ay bahagi lamang ng pagtugon sa kahilingan ng Interpol na arestuhin si Duterte at nagkataon lamang na ang warrant ay sa ICC. Kailangan anyang sumunod sa kahilingan ng Interpol dahil maaaring maapektuhan ang kooperasyon ng bansa sa international community sa hinaharap. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Walang saysay ang posibleng paglalabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maituturing ng moot and academic ang TRO. Wala na kasi sa Pilipinas ang dating Pangulo at nasa kustodiya na siya ng ICC.
Ngayong hapon lamang nilinaw naman ng Korte Suprema na hindi totoo ang kumakalat na balitang naglabas sila ng TRO. Inaresto ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ipatupad ng gobyerno ng Pilipinas ang arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Paano nga ba ito makakaapekto sa politika ng bansa? Narito ang report. You just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Alas 10 ng umaga, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Hong Kong. Ngunit imbis na isang normal na pagbalik sa bansa, sinalubong siya ng mga operatiba mula sa PNP at NBI para ipatupad ang isang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Makikita sa footage na may dalang tungkod si dating Pangulong Duterte habang inaakay ng kanyang mga bodyguard. Ngunit wala siyang nagawa ng lapitan ng mga otoridad. Ipinakita ang warrant at inaresto siya sa harap ng kanyang mga taga-suporta at pamilya. Dinala si Duterte sa isang Air Force base sa loob ng airport bago iproseso ang posibleng extradition sa ICC headquarters sa The Hague, Netherlands. Kasama sa mga nagmonitor ng operasyon ang ilang opisyal mula sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs. We're placing under arrest as deputized to me by the PCTC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used. Ang pag-aresto kay Duterte ay isang senyales ng matinding pagbabago sa landscape ng politika sa Pilipinas. Noong una, inakala ng marami na protektado siya matapos ang kanyang alyansa sa pamilya Marcos na nagbigay daan sa panalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumabas ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Una itong napansin nang hindi pinagbigyan ni Pangulong Marcos ang kahilingan ni Vice President Sara Duterte na pamunuan ng Department of National Defense at sa halip ay binigay sa kanya ang Department of Education. Naging mas malamig pa ang relasyon ng dalawang kampo nang magsimula si Marcos na bumuo ng sariling estratehiya sa foreign policy na kabaligtaran ng Duterte administration tulad ng mas mahigpit na paninindigan sa China at mas malapit na ugnayan sa Estados Unidos. Ang pinakamalaking dagok sa Duterte camp ay nang lumabas ang akusasyon ni Sara Duterte na nag-hire umano siya ng assassin laban kay Pangulong Marcos sakaling may mangyari sa kanya. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Malacanang na ang pag-aresto kay Duterte ay bahagi lamang ng commitment ng Pilipinas sa Interpol at sa international legal system. Dagdag pa ng palasyo, hindi nila kinokontrol ang desisyon ng ICC, ngunit kailangan nilang sumunod sa extradition process sakaling ituloy ang paglilipat kay Duterte sa The Hague. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. The politics doesn't enter into it. Habang sa ilan, isang hakbang ito tungo sa accountability. Maraming Duterte supporters ang nagprotesta at tinawag itong panggigipit sa kanilang dating Pangulo. Para po sa akin, si Presidente Duterte napakarami pong nagawa. Ngunit ayon naman sa Human Rights Group, ito ay isang tagumpay para sa mga pamilya ng libu-libong napatay sa war on drugs. Tuwang-tuwa kami nga nahuli na siya. Sana tuloy-tuloy na siya habang buhay siya mahuli. Sa wakas, nahuli na rin siya. Labis po akong natutuwa. Mabibigyan na ng hustisya at katarungan. Masaya kasi nahuli na siya. Nabigyan na ng justice yung mga biktima. Sa ngayon, ididiretso na si Duterte sa The Hague at tutuloy sa isang detention unit sa Netherlands. Inaasahang haharap siya sa korte sa mga susunod na araw. Samantala, ang midterm elections ngayong Mayo ang unang magiging pagsubok kung paano ito tatanggapin ng taong bayan. Magiging hatol ba ito sa Duterte legacy o patuloy siyang ipagtatanggol ng kanyang mga taga-suporta? Habang mainit naman ang usapin sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, nakalutang din ang kaso laban kay Vice President
President Sara Duterte at iniimbestigahan pa ang umano'y misuse ng confidential funds sa kanyang opisina. Ayon sa mga dokumentong inilabas ng Senado, umabot sa mahigit 125 billion ang ginastos sa loob lamang ng ilang buwan na wala umanong malinaw na accounting. Sinabi ng ilang senador, maaring lumawak pa ang investigasyon at humantong sa mga kasong kriminal kung mapapatunayang may katiwalian. Sa ngayon, nakalipad na si VP Sara papuntang Amsterdam. Wala pang pinal na desisyon kung paano haharapin ng gobyerno ang mga isyong ito sa mga Duterte, mapalokal na issue o pandaigdigang antas. Pero isang bagay ang sigurado, ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at ang mga kasong kinakaharap ni VP Sara ay maaring tuluyang baguhin ang landscape ng politika sa Pilipinas. Sumulat kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Davao 1st District Representative Paulo Duterte para humingi ng travel clearance upang bumiyahe sa Japan at Netherlands. Base sa liham, personal travel ito mula March 12 hanggang April 15, 2025. At ngayon makakausap po natin sa linya ng telepono si FMR News Manila Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Willie, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Nina. Yan ngang sulat na yan na isa sa pinag-usapan din dito sa mababang kapulungan ng Kongreso sa isang pulong balita na isinagawa kanina. Bagamat kumpirmado na meron ngang tinanggap na request at nag-grant naman yung request na yan ni Davao City Representative Paulo Duterte ng tanggapan mismo ng Secretary General itong si Secretary General Reginald Velasco. So hindi nagbigay ng komento diyan yung kanya mga kapwa kongresista dahil given naman na nagpaalam itong kongresista mula sa Davao at binigyan naman ng pahintulot ng pamunuan dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, doon sa kumakalat na video online hinggil sa di umano'y illegal daw yung pagkakaaresto dito sa dating Pangulong Rodrigo kahapon, hina-highlight kasi sa video yung eksena kung saan makikita itong si PNP Chief, PNP CIDG Chief Nicolas Torre na binabasahan ng Miranda rights ang dating Pangulo at ipinapaalam yung warrant of arrest na inilabas sa kanya ng ICC. Illegal daw ito ayon sa kampo at mga sympathizers ng mga Duterte. Pero ipinagtanggol naman ito ng Kongreso ayon dito kay Ako Bicol Party List Representative Jill Mungalon na isa din namang abogado at kabilang sa House Prosecution Panel. Balido ang ginawa ng Philippine National Police doon sa nakikita sa video. Tinukoy kasi ng kongresista yung Section 7 Rule 113 ng Rules on Criminal Proceedings kung saan hindi required ang physical na warrant of arrest sa sandaling isinasakatuparan ang pag-aresto. Ang mahalaga niya ay sinasabi ng batas ay inimpormahan ng taong inaaresto na siya ay mayroong warrant of arrest. Bukod pa ito sa marami na ring jurisprudence na inilabas ang Korte Suprema hinggil sa usapin na kailangan ba talaga yung physical na warrant of arrest kapag aarestuhin ang isang individual. Nagtataka naman itong si Tingog Party List Representative Judah Sidre kung bakit pinapakalat ng kampo ng mga Duterte na nagkaroon ng kidnapping yung nangyari kahapon sa dating Pangulo. Sabi nitong si Asidre, ngayon lamang daw siya nakakita ng isang insidente ng kidnapping na mayroong blow-by-blow coverage ng media sa radyo, television at maging live online streaming. Samantala ay sa issue naman, natanong kasi kung pati ba yung ilang mga accomplice, sinasabi mga accomplice ng dating Pangulo, panahon na lamang daw makapagsasabi sa magiging kapalaran nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa kung kailan ito i-issuean ng arrest warrant na gaya ng kay dating Pangulong Duterte, yung kanyang boss. Sabi kasi ng mga kongresista, malaki ang naging papel nitong si De La Rosa
sa madugong drug war ng dating Pangulong Duterte dahil ito yung tumatayong arkitekto ng controversial na Oplan Tukhang at Double Barrel na ikinamatay ng napakaraming biktima na itinuturing na biktima ng EJK. Ninya. Okay, Willie, itong sulat na ibinigay ni nung anak ni former President si Duterte, Paulo Duterte. si Sebastian ba? No, si Paulo Duterte. Si Paulo Duterte, no? Paulo Duterte. Oo. Sabi niya, personal travel ang rason sa biyahe. So, hindi niya nilagay, no, kung bibisitahin niya ang kanyang ama, pero we're assuming na yun nga, no? Ano kaya yung Japan? Oo, may ano kasi ng Japan pa siya, no? So, May Japan. Actually, given na posibleng pupuntahan ang kanyang tatay sa The Hague dahil doon sa kanyang liham dito kay Secretary General Reginald Velasco nakasaad specifically doon yung kanyang pupuntahan yung bansang Netherlands at isinama niya yung bansang Japan. Magtatagal yan ng mula Marso ngayong araw na ito, Yes. March 12 hanggang March 15 at well, personal daw dahil sa unang-una, sinabi niya na ang lahat ng expenses ay sarili niyang gastos. Walang papasarin dito ang gobyerno kaya pinapalabas niya na personal itong kanyang magiging biyahe sa bansang The Netherlands at maging sa bansang Japan. Willie, ganito, no? Kanina nagkaroon ng press con, di ba? Yung si Congressman Asidre, Congressman Ortega, si Congressman Bungalon. Ano yung mga naging highlight doon? More on doon sa nagganap ba kahapon? Ano yung mga highlights doon sa kanino press con? Actually, karamihan sa mga naitanong, Jack, patungkol doon sa nangyaring kahapon, no, ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Doon halos umikot yung kulang-kulang sa 2 oras na conference na isinagawa kanina rito nitong sina Representatives Jill Bungalon, Paulo Ortega at maging itong si Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Nagbigay sila ng kanilang mga kuro-kuro patungkol nga katulad nga doon sa lumalabas na issue na illegal daw yung pagkakaaresto, sino ba ang dapat daw ay hina-highlight yung pagkakaaresto sa dating Pangulo na ang sagot naman ng Kongreso mas dapat nating i-highlight ng mga Pilipino yung pagkakaaresto kahapon sa dating Pangulo hindi lamang patungkol sa personalidad ng Pangulong Duterte kundi doon sa mga libu-libong biktima ng extrajudicial killing doon sa nangyaring controversial na madugong drug war ng dating administrasyon. Yun nga, Willie, no? May nagbigay ba silang reaction tungkol, di ba? Kung matatandaan mo, Willie, nung nandyan si dating Pangulong Duterte, talagang hinahamon niya yung ICC na pumunta dito. Pero ngayon, medyo nag-iba, di ba? Parang humingi ng due process. Nagbigay ba sila ng kanyo? Ano yung general sentiment? Kasi, di ba, naalala ko yun na inip na raw siya. Oo, Naiinip na siya. Oo, tapos heto na pala Well, yung pala. Ano palang pala yun? Oo, ano di yun? ba? Pero ngayon, parang mahina siya. Well, All talk lang. ang naging biroan na lang actually sa Kongreso kanina is ibinigay, no? Mukhang ibinigay kung ano yung hinihiling ng dating Pangulo Duterte. May kinalaman dun sa sinasabing investigasyon nga ng International Criminal Court. Which is yun nga din ang sinabing statement ng Palas, di ba? Si Attorney Claire Castro. Sinabi nga niya, di ba hinihingi naman yan? So, binigay lang nila yung ano. Oo, so ano yun, no? Oo, diba? diba? So, mahirap maniwala pag gano'n. So, Oo. susunod. Tsaka yun nga, actually social media, iba-iba klaseng kitang-kita batuhan. natin yun, tsaka rinig ng buong... Tsaka, pag nagbasa ka sa social media, yun nga, na may pinapakita na mahina, pero at the same time, pag sinasabi, nagpunta pa nga siya ng Hong Kong para Oo nga, magbakasyon, nag-Disneyland ba? Hindi naman, partner. Hindi kasi may Masyado sinabi naman. siya, Hindi. Disneyland. Pero pumunta daw siya para bisitahin yung mga OFW. Hindi, nakita ko nga doon, yun. Yes, yes. Pero ito na lang, sige, last question na lang, partner Willie, bago ka namin pakawalan. May sinabi ba sila, Congressman Asidre, tungkol sa nalalapit na impeachment case, may posibleng epekto ba ito, itong mga kaganapan na to sa nalalapit na impeachment trial? Hindi maiiwasan Hindi maiiwasan, sabi nila na merong magpipilit na iugnay, no? Itong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte
sa impeachment complaint laban naman dito kay Vice President Sara Duterte. In fact, sabi nila, merong bentahe kahit pa paano dahil itinanong kasi kung posible ba na yung ilang mga ebidensyang lumutang, halimbawa, kung isinasagawa na yung investigasyon laban sa dating Pangulong Duterte, magamit din, makakuha rin ng mga idea itong prosecution panel dito sa isasagawa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So yun ang inaabangan nila. Actually, nakaabang sila sa kung ano pa yung mga posibleng mangyari habang lilitisin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Jack. Okay, naku, very exciting yung mga panahon ngayon, partner niya, na maging isang reporter, no, kasamang Willie. Again, maraming salamat sa iyong update. At again, tomorrow, hingi kami ng update sa iyo. FMR Senior Correspondent, Willie Delgado Jr. Samantala, tinawag na state kidnapping ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ng bise sa isang ambush interview kagabi nang magtungo siya sa Villamor Air Base. Pupuntahan sana ni VP Sara ang dating Pangulo pero hindi siya pinayagang makapasok. Inaresto ang dating Pangulo matapos lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kahapon mula Hong Kong at ibinyahe papuntang The Hague. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping ang pagdakip sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kidnapping ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil may inilabas na warrant of arrest ang ICC. Dagdag pa ni Castro na dahil utos ng korte, kailangang sundin ito. Siya, Director. State kidnapping. What does he mean by that? Now, what does she mean by that? State kidnapping. Well, I guess I have to stick with the word kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yan yung pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po meron ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Nakatakdang humarap sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang drug war. Kaugnay nito, makausap natin via Zoom ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, Center Law Chairperson at kasama sa ICC List of Counsel. Magandang hapon po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita, Jack Batallones po at Nino Corpus po. Magandang hapon, Jack and Nina, at sa lahat ng inyong mga tagapanood. Yes, una-una, Attorney, definitely matagal na itong inaantay. Pag nagko-cover din ako, no, pag nakakausap ko itong mga magulang, yung mga nawalan, yung mga naging biktima ng drug war po. Ano yung sentiment po nila? May relief po ba? Ano ho yung sinasabi po nila sa inyo? Nako, sobrang masayang-masaya sila. No? Hindi nila inakala na sa panahon ngayon, mangyayari ito. Talagang sobrang napapaiyak pa nga yung iba, no? Na finally, nagsisimula na yung pagkamit nila ng hustisya. Pero ang sinasabi rin nila, sana hindi tumigil sa pag-aresto kay former President Duterte at yung iba pang may sala, nakasama niya sa madugong drug war nung kanyang presidential term ay mangyari pa, no? Mag-issue pa ng additional warrants of arrest laban sa mga kasama niya na naging masterminds sa mga pagpatay na nangyari. Okay. Attorney, ngayong nakatakda ng humarap si dating Pangulong Duterte sa ICC, sino-sino po ang mga tetestigo laban sa kanya kapag sinimulan na ang pagdinig? Yung OTP o tinatawag na Office of the Prosecutor ng ICC ang magsasabi kung sino yung kanilang mga
mga testigo na at this point hindi pa pinapangalanan. Pero kung babasahin natin yung warrant of arrest against President Duterte, nakasaad doon na 19 na pagpatay sa Davao City at 24 na pagpatay sa the rest of the country ang mga sample criminal incidents na gagamitin nila bilang ebidensya na yung pagpatay ay widespread at systematic. So dito makikita natin na at least 43 criminal incidents, may mga testigo yan. Yun yung mga gagamitin nilang mga criminal incidents para i-prove na may sala si President Duterte. Attorney, balik kasi nakalagay sa inyo is kasama kayo sa list of counsel. Paano ba, ayun nga yung partner ninyo, hindi ko ni kabisado to. Paano ba yung hindi ba kahit sinong abogado na lang pwede naman mag-represent kay dating Pangulong Duterte? Kasi di ba dapat ang sinasabi isang accredited is si dating spokesperson na si Harry Roque at ngayon parang iba na yata. Paano ba sir ang proseso dyan? Sino ang magre-represent kay dating Pangulong Duterte pagdating po sa hearing na dyan? Choice ni President Duterte kung sino yung kanyang i-appoint, no? Kaya lang, choice niya should be limited only to lawyers who are in the list of counsel sa ICC. Kasi itong mga abogadong to, they have been proven to have at least 10 years of criminal trial experience. And parang binigyan na sila ng mga lisensya ng ICC para sila yung mga tumayong abogado sa mga defendants, sa mga akusado at sa mga complainants, mga biktima sa ICC trial, no? Sa Pilipinas, 5 yung accredited na list of counsel, 2 sa amin sa Center Law, ako saka si Attorney Gilbert Andres, tapos meron pang 3, kasama na nga si dating spokesperson Harry Roque. So pwede rin siyang pumili ng hindi Pilipino, ano? Tama po ba yan? Tama po, Attorney? Yes, pwede siyang pumili ng hindi Pilipino, no? Okay. Pwede siyang pumili ng combination, may Filipino, merong foreigner. Ilan ho ba ang pwede niyang piliin na counsel? Isa lang yung tatayo, pero pwede namang mag-collaborate yan kasi parang gagawa ka ng team. Halimbawa sa Victims Counsel, isang lawyer yung tatayo, tapos merong assistant to counsel, tapos merong mga iba pang mga abogado nakasama ng team. Kasi talagang mabigat yung trabaho dahil halos araw-araw yung trial. And tumatagal yan ng 7 to 8 years yung average na trial sa ICC. Wow. Ilang taon na nun si Pangulo pagka sinabi nating 7 to 8 years. Kung 79 siya, mag-80 siya. Mag-80 raw siya sa March ngayon. March 28. Okay, malapit na yung birthday. Malapit na ang birthday. So pag 80, 87, 88 years old na siya nun. Medyo... Oo, mas matanda pa rin si former Senator Enrile. Walang tataas. Wala. Iba yung level na. Well, sir, sabi niyo kasama kayo dun sa listahan, ano? Just for the sake of, of course, hindi kanya pipiliin dahil kayo ang counsel ng mga EJK. Opo, paano kung pinili ka? Napili ho kayo? Hindi ako po pwedeng mapili kasi meron akong conflict dahil from the very beginning I've been representing victims yung mga kliyente ko from the very beginning. Ako actually yung unang nag-file ng kaso against Tukhang noong 2016. So hindi it would be very obviously. Naisip ko lang paano kung wala lang kasi sabi niyo 5 lang kayo parang Pilipino. Very kumbaga elite yung list na yan eh. Sino pa kaya yung 2 sir? Tama sir, si dating Secretary Bello yata sa para kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba sir yung lumutang na pangalan na yun? Ano yun? Si Secretary Bello po dati. Isa yata sa kukunin. Sa huling basa ko, hindi siya kasama dun sa may list of counsel. Pero pwede naman siya mag-participate dun sa team for as long as mata yung leader ng team ay sa list of counsel. Sir, ganito, isa pa marami nagtatanong din eh. Dito kay Senator Bato de la Rosa, kailan kaya may idea kayo kung kailan lalabas ang warrant or kung magkakaroon din ba siya ng warrant po? Alam mo kung babasahin natin yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte, no? Nakalagay doon, yung description sa kanya is indirect co-perpetrator, no? So ibig sabihin meron pang ibang direct
co-perpetrator at may iba pang kasama talaga, no? Pero hindi pa napapangalanan, no? Kasi ang proseso ng ICC kasi individual yung warrant of arrest. Hindi kagaya ng grupo po pwede, no? So pwedeng in the works pa lang, parating pa lang, binubuo pa lang yung warrant of arrest ng kung sino pa ang makakasama sa kasong ito. Okay. At bilang kinatawan po ng mga pamilya ng EJK victims, maituturing niyo po bang panalo itong pagkaka-aresto sa dating Pangulo? Ang laking panalo nito, Ninya, no? Kasi talagang, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi inaakala ng mga pamilya na mahahantong sa ganito. Talagang marami na sa kanila na parang nawala na ng pag-asa, pero ngayon talagang sobrang nabuhayan sila. And I'm sure lalabas ngayon kasi ang daming ayaw na magreklamo, ayaw na mag-file ng kaso sa ICC. Ngayon ang dami ng gustong sumama, no? Dahil talagang lumawag na yung pwedeng galawan ng mga biktima na makipag-participate sa ongoing proceedings sa ICC. Nako, kumbaga para doon sa mga victims, at siyempre kay attorney, sabi niya matagal 2016 pa lang yata, sabi nga niya is tumutulong na siya doon sa mga victims. Nako, para in a way, congratulations and good luck na po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag, Attorney Joel Ruiz, and every once in a while, hingi po kami ng update sa inyo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din. Okay. Sa aming pagbabalik, ang mga susunod na prosesong kakaharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdating sa The Hague, alamin. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Patuloy na usapin ang investigasyon ng International Criminal Court sa madugong war on drugs sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang ICC? May kapangyarihan ba itong magpataw ng hustisya sa ating bansa? Narito ang report ni Tony Fontanilla. Ang International Criminal Court o ICC ay isang pandaigdigang hukuman na tumututok sa mga mabibigat na krimen tulad ng genocide, war crimes at crimes against humanity. Isa sa mga iniimbestigahan nito ay ang madugong war on drugs sa Pilipinas, kung saan libo-libong Pilipino, kabilang ang mga walang laban, ang napatay ng walang paglilitis. Ang ICC ay itinatag noong 2002 sa ilalim ng Rome Statute, kung saan sumali ang Pilipinas noong 2011. Pero noong 2019, nagdesisyon ang Administrasyong Duterte na kumalas mula sa kasunduan matapos simulan ng ICC ang investigasyon sa mga umano'y extrajudicial killings. Ngayon, kahit wala na tayo sa ICC, iginiit ng korte na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari bago tayo umalis sa kanila. Para sa mga pamilya ng biktima, ito ang kanilang pag-asa, ang pagkakataong makamit ang hustisya na matagal na nilang hinahanap. Tony Fontanilla, umaarangkada sa pagbabalita. 3 babaeng hukom ng International Criminal Court ang pumirma sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga hukom na ito ay hindi basta-basta sa mga kasong may kinalaman sa crimes against humanity. Kilalanin natin sila sa report ni Kat Kahuko. 3 babaeng hukom ng International Crime Court ang lumagda sa warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga veterano sa paglilitis ng mga kaso ng human rights violations at war crimes. Si Judge Julia Antonella Motok mula Romania ang presiding judge. Dati siyang hukom sa European Court of Human Rights at nagsilbi rin sa United Nations bilang Special Rapporteur sa mga kasong may kinalaman sa genocide at crimes against humanity. Mahigit 3 dekada na siyang abala sa pagsusulong ng hustisya sa mga biktima ng pang-aabuso. Mula naman sa Africa si Judge Reine Adelaide Sophie Alapini Gansu ng Benin. Eksperto siya sa human rights law at dating pinuno ng African Commission on Human and People's Rights. Ilang dekada na siyang investigator ng mga kaso ng pang-aabuso ng mga gobyerno sa kanilang mamamayan. Samantala, si Judge Maria del Socorro Flores Liera ay mula naman sa Mexico.
Isa siyang batikang diplomat at abogado na may malawak na karanasan sa international law. Isa siya sa mga unang bumalangkas ng batas na naging pundasyon ng ICC. Malawak ang kanyang karanasan sa mga kaso ng war crimes at human rights violations. Ang tatlong hukom na ito ay pawang mga eksperto sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang kanilang paglagda sa arrest warrant ni dating Pangulong Duterte ay isang mahalagang hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng libo-libong buhay na nawala sa war on drugs. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Kinumpirma ng International Criminal Court ang pag-i-issue ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ng umano'y crimes against humanity noong panahon ng kampanya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay ICC spokesman Fadi Abdullah, kapag ang isang suspect ay nasa kustodiya na ng ICC, ischedule na ang inisyal na pagdinig. Kagabi, ibinyahe na ang dating Pangulo papunta sa The Hague matapos ang mga aresto. Pagdating sa The Hague, ididiretso ang dating Pangulo sa detention unit ng ICC kung saan siya ihahanda para sa kanyang pagharap sa court judges. Partner niya, 2 araw lang na naging busy, kita mo. Oo, ang bilis ng mga pangyayari. Yes, no? oo. Anong feeling mo? Dahil yun nga, nag-ano kami dito. May pakiramdam ka na ba nung Lunes na? Nung nalaman kong may mga parang pulis na sa airport, Oo. parang meron na talaga tayong pakiramdam nun eh. Pero, kung mag-ano tayo sa may report niyan, I think that was Monday. May report akong binasa sa Davao kasi nga kumalat na yung chismis eh. Oo. Na may mga naka-shield doon sa Davao Airport to Sa Davao Airport, naka-shield. Pumunta sila doon. Pero dininay yan ng doon sa spokesperson ng PNP doon sa region na yon. Sabi hindi, yan ay paghahanda sa halalan 2025. Pero pag inisip mo naman sa airport Kasi, sila naghahanda at may shield. At saka, kung isipin mo rin naman, alam naman aminin nila na dito kami para amang aresto. Eh di Yes. tumakas yung aaresto. Oo, tsaka ang sabi nga nila is yung hindi daw ito yung ina-announce naman basta-basta. Hindi naman, yes. Oo, na Kasi pwedeng tumakas yung i-issuehan mo ng warrant Oo, of ng arrest warrant. o yung aarestuhin mo pag nalaman niya. Hindi na yung babalik. Tsaka kung matandaan mo, I think Friday yon last week, di ba? Pinag-uusapan pa natin yung travel sa Hong Kong ni Pangulong, Oo nga, dating Pangulong Duterte, tsaka ni VP Sara. Di ba? Na sinasabi, naku, babalik pa ba yan? Biglang bumalik Sabi, na baka nga, oo. Oo, di ba? Ikaw, anong reaction mo nung Baka hindi nalaman pinayagang babalik? magstay. Ewan ko ha. Hindi, Yes, makakahaka binabasa lang din yan. ako ganon. Oo. Anyway, marami ang natuwa, pero marami rin na ang tumutol sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang EJK ito ay isang hakbang patungo sa hustisya. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, isa itong panghihimasok sa ating bansa. Kaya ang tanong namin sa inyo, sa inyong opinyon, tama lang ba na papanagutin ang dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng mga extrajudicial killings noong panahon ng kampanya kontra droga? Pakinggan nga namin ang inyong masasabi. Tama lang kasi siya ang may kasalanan. Siya pa ang humamon na, hey, ano na kayo? Sige, huliin niya ako. Di ba ginano niya? Para sa akin, hindi po ako pabor na si ICC ang humawak doon sa issue. Oo, kasi maraming nadamay na inosente. Para sa akin po, dapat lang po siyang panagutin kasi yung pagpatay po is against the law din naman po yun. Siyempre lahat tayo nagkakasala pero hindi naman siguro makatao na papatayin mo kaagad yung tao. Bigyan natin ng chance. Nakatutok pa rin ang buong mundo sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte alinsunod sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court or ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay nito, mula sa New York, makakapanayam natin via Zoom si Attorney Michael Chu Jr., Assistant Professor ng UP College of Law at Head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nino Corpus. Magandang gabi, Jack at Nina, at sa mga nanonood sa atin.
Yes, unang-una, attorney, anong reaction mo dito? Did you expect na talagang eventually lalabas na itong warrant laban kay dating Pangulo po? Anong reaction niyo po nung mabalitaan niyo? Yes, I did expect na at some point lalabas yung warrant kasi matagal-tagal na ding gumugulo yung investigasyon. No, at hindi naman yung tatagal kung wala silang nakikita. Siguro na surprise ako na nung Monday or nung Tuesday yun agad at saka gaano kabilis yung pag-implement ng warrant. Usually kasi it will take some days bago nata-transfer yung tao na subject ng warrant. But this time, in a matter of hours, na-transfer agad sa Hague. Oo nga, napakabilis po ng mga pangyayari. Ganito ho ba kabilis ang mga ganitong klase ng pag-aresto ng ICC, Attorney Michael? Hindi typical itong bilis nito kasi usually sa mga nakikita natin, na huhuli yung tao na nasa warrant of arrest sa ibang bansa. So meron pang mga diplomatic na moves na ginagawa. Or kahit kung sa bansa nila, usually parang may nire-resist yung arrest kasi ang kadalasan sila, 'di ba, leader sila doon sa mga bansa nila. So hindi ito typical pero I would say hindi din naman siya sobrang outlier. Kasi nga, di ba may mga iba pa ngayon presidente, attorney or mga heads of the state, tulad ni Vladimir Putin na meron din namang warrant of arrest. Alam nga naman, tingin mo ba kaya nila siyang arestuhin dyan sa Russia, attorney, di ba? That is correct. Although si Vladimir Putin naman, medyo maiintindihan din natin konti kasi sitting pa siya, 'di ba? Sitting leader pa siya. So although ito din parang nakakabigla din a little bit kasi although hindi na siya sitting president, kilala naman natin si dating Pangulo at yung kanyang stature. Kaya nga mismong yung warrant of arrest ang nagsabi na kailangan arestuhin kasi meron pa siyang kapangyarihan. Kahit hindi na siya nakaupo sa posisyon, makapangyarihan pa rin siya sa ating bansa. At tumatakbo isang kandidato bilang mayor ulit ng Davao. Well, marami pa rin ang nagtatanong, lalo na yung ating mga kababayan, no? Na hindi maintindihan. Hindi pa rin nila maintindihan, ano ba itong crimes against humanity? At paano po ito ang ikinasok kay dating Pangulong Duterte? Paka-explain nga po sa ating mga kababayan. Oo, so yung Rome Statute, yung crimes against humanity, maraming nakalistang pwedeng papasok dyan. Kasama na dyan yung murder, yung enforced disappearance, na kung ihihiwalay-hiwalay mo, mga krimen din sila on their own. Pero kaya siya tinawag na crimes against humanity kasi kahit kinumit mo siya sa ilang mga tao, no, parang kinumit mo siya sa sangkatauhan, sa dami ng nadamay at sa grabe ng ginawa mo doon sa mga tao na yon. So lahat tayo apektado, kaya humanity yung nagiging biktima doon sa nangyari. Parang itong natutunan natin doon sa World War II, diba, na ang dami-daming namatay at parang na-shock ang buong mundo sa kagrabe ng ginawa, kaya crimes against humanity. Ngayon, sa Rome Statute sabi na ang crimes against humanity ay attack, isa siyang attack na directed against civilian population. So here, nabanggit ng ICC sa mga desisyon niya along the way na of course yung mga na-target dito sa so-called war on drugs ay civilians, no? Kasi sila yung mga binabanggit dati na parang drug dependents na targeted. So attack on civilian population na may polisiya for that attack. Hindi siya yung parang random lang na hindi mo alam kung sino yung tina-target. So dito parang targeted siya talaga. Okay. Attorney, ganito, sinabi nyo nga medyo mabilis yung naging pag-transfer sa kanya sa The Hague. Pero masasabi nyo ba na tama yung prosesong pinagdaanan niya? And follow-up question ko dyan, kung susunod kong tanong is, kung nagkataon, partner niya, attorney, na naiwan siya sa Hong Kong at hindi siya bumalik, pwede bang doon i-serve yung arrest warrant niya? Yeah, siguro uunahin ko yung pangalawang tanong kasi yung sabi sa Rome Statute,
ang kailangan mag-serve ng arrest warrant ay yung law enforcement, ibig sabihin police kadalasan, noong lugar kung saan siya matatagpuan. No? So kailangan kung nasa Hong Kong siya, kasi may soberanya sila doon, di yung mag-serve ng warrant ay yung Hong Kong or Chinese law enforcement officials. Siguro may kasama lang ng mga Filipino law enforcement, pero sila talaga yung pangunahing magsaserve. Hindi ko alam kung mangyayari yun kung nasa Hong Kong pa siya, no? Kasi given the statements. Pangalawa, doon sa procedure, I think in general, nasunod yung idea na dapat law enforcement ng Pilipinas, yung bansa na kung saan siya natatagpuan, yung mag-serve. I think lang, and I think baka may debate dito, pero sa pananaw ko kasi, sa Rome Statute may sinasabi doon na pagka-aresto mo doon sa tao, dadalhin mo siya sa tinatawag na competent judicial authority. Kasi may karapatan ang naaresto na mag-apply sana na pakawalan muna siya pansamantala habang pagkatapos niyang arestuhin. Pero hindi yun nakita natin, di ba? Agad siyang tinransfer. Siguro ang debate doon ay may mga magsasabi na yung provision na yun na kailangan siyang dalhin sa korte ay mag-a-apply lamang sa mga miyembro ng Rome Statute, pero dahil hindi na tayo miyembro, kumalas tayo, ay hindi na yun mag-a-apply. Pero sa aking pananaw ay dapat kasama yun sa proseso. So makikita naman natin yan kapag chinek na yan ng pre-trial chamber sa The Hague. Okay, at dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC, palagay niyo po ba napapanahon nang bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro nito? Sa palagay ko, oo, kasi sa tingin ko, wala namang napakabigat na dahilan ng ating pag-alis. May mabigat na dahilan kung bakit tayo sumali at yun ay nakikiisa tayo na hindi dapat nakakatakas ang mga tao na nag-commit ng international crimes. Kasi yung idea ng International Criminal Court na ginawa ng Rome Statute ay kasi usually leader sila ng mga bansa, di ba? So, maiintindihan mo na hindi gagalaw yung bansa para tuligsain sila kasi makapangyarihan sila sa bansa. So yun yung role ng International Criminal Court. Walang makakatakas kahit walang gawin yung bansa mo. So sa tingin ko, magandang layunin yun na hindi nakakatakas yung tao na kukomit ng crime dahil lang makapangyarihan siya sa bansa nila. Nako, again, Okay. maraming Salamat. ang tanong And at the same time, pero maraming salamat po, Attorney Michael Chu, sa inyong maliwanag na paliwanag kung ano ba talaga itong sa ICC, ano yung Crimes Against Humanity, para mas madaling maintindihan ng ating mga karangkada. Again, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon, Attorney Michael Chu Jr. Salamat. Sa aming pagbabalik, dagdag singil sa kuryente, magkano na naman kaya? Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Naka-heightened alert ang Philippine National Police matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa memorandum ng PNP, inilagay sa heightened alert status ang mga Police Regional Office at National Support Unit sa buong bansa simula alas 5 ng hapon kahapon. Ito ay para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa sa harap ng malawakang kilos protesta na maaring ilunsad matapos arestuhin ang dating Pangulo. Kabi-kabilang rally ang inilunsad sa Cebu City matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga natuwa sa pag-aresto. Meron din namang nakisimpatya sa dating Pangulo. May umaarangkadang balita sa FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Pinangunahan ng Grupong Bayan Central Visayas ang isang rally na ginanap sa Fuente Osmeña kahapon. Kasama nila ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa Cebu. Sigaw nila, papanagutin si Duterte sa walang habas na pagpatay sa ilalim ng drug war, gayon din sa pagtapak sa karapatang pantao. Para sa kanila, matuturing na tagumpay ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Samantala, matapos makumpirma na lumipad na kagabi ang eroplanong sinakyan ni Duterte papuntang The Hague, Netherlands, nagsagawa naman ng noise barrage ang mga taga-suporta ni Duterte. Pinangunahan ng mga riders group at mga sikat na Cebuano vloggers ang noise barrage.
Matapos ang noise barrage, isang prayer vigil naman ang ginanap sa loob ng Plaza Independencia kagabi. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Okay, isa ito sa mga istoryang halos natabunan kahapon. No? Mistulang eksena sa pelikula ang nangyari sa MRT3 Taft Avenue Station. Biglang umatras ang isang escalator dahilan para matumba ang mga pasahero. 10 katao ang nasaktan, 6 ang dinala sa ospital. Sa CCTV, kita ang tila domino effect na pagbagsak ng mga tao habang bumibilis ang atras ng escalator. Ayon sa isang biktima, para itong eksena sa horror film, wala silang nagawa kundi sumabay sa agos. Aminado ang MRT3 management na sirang drive chain ang naging sanhi ng insidente. Humingi sila ng paumanhin at nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa mga sugatan. Nangako naman si DOTR Secretary Vince Dizon na i-inspeksyonin ang lahat ng MRT3 stations. Isusulong din ng DOTR ang privatization ng MRT3 upang mas mapabuti ang serbisyo. Sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kumpanya ng bus na sangkot sa aksidente sa bus carousel sa EDSA Guadalupe noong Lunes. 31 pasahero ang nasugatan sa nasabing aksidente. Base sa investigasyon na wala ng preno ang Earthstar bus kaya sumalpok sa kasunod na Admiral bus na nagsasakay ng pasahero. Isang show cause order ang inilabas ng LTFRB at pinagpapaliwanag ang Earthstar Bus Company kung bakit hindi sila dapat alisan ng prangkisa. Pinatatawag din ng Land Transportation Office ang driver ng 2 bus na sangkot sa aksidente para sumailalim sa hiwalay na investigasyon. Yung MRT, yung sa escalator na yun kanina. Oo nga, nakakatakot. Oo, alam mo, kala ko dati sa ibang bansa, dahil marami nangyari sa ibang bansa. May mga naiipit, di ba? Yung mga horror stories, may naputol na Hindi, tsaka meron talaga yung I think, Japan or China, pero gano'n. Ganun din, Pwede pala talagang mangyari yun. Oo, kaya dapat talagang maayos Mag-ingat. at ayusin. Pinakita nila ayos na yung escalator. Okay. Sa aming pagbabalik, Catherine Bernardo, may bagong pag-ibig na raw. Katniel, malabo na ba? Ay, marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Magmamahal ang singil sa kuryente ng mga customer ng Manila Electric Company o Meralco. Magkakaroon ng 26 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay bunsod ng pagtatapos ng regulatory reset fee adjustment, mas mataas na transmission charge at feed-in tariff allowance. Katumbas ito ng 53 pesos para sa mga tipikal na customer na kumukonsumo ng 200 kada kilowatt hour sa isang buwan. Matatandaang nagpatupad din ng taas singil sa kuryente ang Meralco nitong Pebrero. Hot topic na naman ng mga online marites si Catherine Bernardo. Yan ay matapos ibalita ng showbiz insider na si Ogie Diaz na taken na ang aktres. Kwento raw kay Mama Ogie na ng kanyang source, Kat has found her new love. At ang itinuturo niyang karelasyon ngayon ay ang batang politiko na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Pwede. Dati na naiulat ang tungkol sa pagiging malapit ng dalawa na dati raw magkaibigan. Wala pang pahayag kaugnay dito sino man kina Catherine at Mayor Mark. Pero eto, confirmed na. Inamin ng aktres na si Andrea Brillantes na she's back sa dating scene. I'm dating someone right now, quote-unquote. Yan ang eksaktong pahayag ni Andrea Brillantes sa panayam sa kanya ni ABS-CBN journalist MJ Felipe nitong Biyernes. Ang tinutukoy ni Andrea ay ang Filipino-Jordanian at dating basketball player na si Sam Fernandez. Dating player ng basketball team ng San Beda University si Sam. Dati na raw niyang kakilala at kaibigan si Sam. Dagdag pa ng pag-amin ng aktres, si Sam din ang kadate niya last Valentine's Day. O
di ba? Sana all. No? Matchmate ko yung tatay niya. Ni Talaga? Andrea. Akala ko si Sam. Si ano? Pwede, di Yes, ba? pwede. Okay. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Jack Batallones. Tito Jack, ha? At ako naman po si Nina Corpus. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.